Unang-una, ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan at mayroon akong ikukwento. Magandang araw sa inyo. Ang karanasang ito ay nangyari taong 1981 sa isang baryo na matatagpuan sa Capiz. Nitong mga panahong ito ay nakikitira ako sa bahay ng aking tiyo sapagkat pinalayas ako ng aking tatay na noon ay isang lasinggero. Maaga pa lang ay nakaugalian niyang gawing kape ang alak at alam ko ng ilan sa inyo ay meron ding kakilalang ganito. Ito naman pong tiyuhin ko ay isang karpentero sa mga panahong ito at ang kanyang asawa ay nagbebenta ng mga gulay sa isang talipapa na malapit lang sa kanilang bahay. May mga pagkakataon na sumasama ako kay tiyo sa kanyang mga proyekto nang sa ganun ay mas mapabilis at matulungan ko ito kahit papaano. Kilalang mabait sina tiyo sa kanilang baryo, lalong-lalo na ang kanyang asawa na tawagin nating Tita Linda. Malapit na silang mag-40 nung time na to. Subalit hindi pa sila nagkakaroon ng anak sapagkat merong problema kay tita. Hindi pa rin sila umaasa na magkakaroon o hindi na rin sila umaasa na magkakaroon pa ng anak. Pero mayroong nangyaring himala. Isang hapon. Tiyo, meron ka bang pasok bukas? Pwede ho ba akong sumama sa inyo? Wala rin naman akong gagawin dito sa bahay. At isa pa, wala rin kaming pasok sa eskwelahan. Meron akong pupuntahan bukas. O sige, depende sa iyo. Mabuti nga at meron akong kasama doon. 2 cabinet lang naman ang pinapagawa sa akin. Tumangwa ko sa kanya at agad na hinanda ang hapagkainan sapagkat kakain na kami ng hapunan. Makalipas naman ng ilang oras ay napagpasyan kong pumasok na sa loob ng aking kwarto para magpahinga sapagkat kinabukasan ay maaga pa kaming aalis. Bandang 2:00 ng madaling araw ay nagising ako ng dahil sa isang kalabog. Umalog yung bubong na noon ay gawa na sa yero. Inisip ko naman na sina tiyo ay nagising ng dahil malakas ang kalabog na ito. Subalit mali ako. Mahimbing ang kanilang tulog sa mga sandaling ito. At tila ba, hindi nila narinig ang malakas na kalabog sa bubong na para bang merong lumundag. Ano kayang lumundag? Parang tao. Diyos ko, gigisingin ko sina tiyo. Bumangon ako at dahan-dahang tumungo sa kanilang kwarto. At nang marating ko ang tapat ng pinto, ay dahan-dahan ko naman itong binuksan. Nang makita ko sina tiyo ay agad akong napakamot sapagkat nagtataka ako kung bakit hindi man lang sila nagising sa malakas na kalabog na ito. Nakakapagtaka. Lumapit ako sa kanilang kama nang dahil nadidinig ko na ang mga yabag sa bubong na para bang isang malaking tao ang naglalakad. Tiyo, gumising po kayo. Merong naglalakad sa bubong ng bahay. Tiyo. Agad naman siyang bumangon at tumingin sa akin ng ilang segundo nang dahil naalimpungatan ito. Anong nangyari? Bakit nandito ka sa loob ng kwarto namin? Anong kailangan mo? Nagising naman si tita sa boses ni tiyo. Nang dahil kung magsalita ito ay meron talagang kalakasan. Tiyo, meron pong naglalakad sa bubong ng bahay. Yan, nadidinig mo ba yan? Napatingala ang dalawa at sinusundan ang direksyon ng naglalakad. Si tita ay agad namang napahawak sa braso ni tiyo sapagkat nakaramdam ito ng matinding takot. Makikita sa kanyang mga mata
habang nakatingin sa itaas. Kung sino ka man, layuan mo na kami. Kung ayaw mong lalabas ako dyan at tatagiin ka, hindi ako takot sa'yo. Oo nga, lumayas ka na. Walang kaabog-abog ay nakita namin si tita. Biglang napahawak sa kanyang puson at tila ba namimilipit ito sa sobrang sakit. Agad naman siyang inalagaan ni Tio at tinanong kung ano ang kanyang problema. Dito na siya nagsabi na napakasakit daw ng kanyang puson, na para bang may mga kamay sa loob at hinahalukay ang kanyang mga laman. Bumulong sa akin si Tio na nararamdaman niya na isang aswang ang nasa bubong ng bahay. At agad naman akong kinilabutan sapagkat ni minsan ay hindi pa ako nagkakaroon ng karanasan sa mga ganitong bagay. Kaya naman nakakapanibago at nakakahilakbot. Bantayan mo ang tita mo at lalabas ako. Kumuha ng itak si Tio at hindi nagdalawang isip na lumabas ng bahay. Alam kong takot ito, pero alam din naman namin na merong ginagawang kababalagan kay Tia ang aswang na nambubulabog sa amin, sapagkat nakakaramdam ito ng matinding sakit sa kanyang puson. At hindi naman nagtagal ay nakarinig kami ng kalampag sa likod ng bahay. Tila ba nalaglag si Tio mula sa hagdan. Tio, ayos na po ba kayo dyan? Anong nangyari? Nagsabi naman si tita na puntahan ko si Tio sa likod upang malaman kung ano ang nangyari sa kanya. Dali-dali akong tumakbo patungo doon at nakita ko nga itong nakandusay na sa lupa. Yung itak na hawak-hawak niya ay wala na sa kanyang mga kamay. At walang ano-ano ay merong tumalon sa kanya. Isang malaking baboy na kulay itim at meron siyang namumulang mga mata. Napansin ko na si Tio ay hindi makagalaw at para bang naging paralisado ang kanyang buong katawan. Tio, anong nangyari sa'yo? Sabay talon mula sa pintuan ng kusina. Abulin mo, patayin mo. Puliin mo ang hayop na yon. Aswang yon. Tinitigan lamang niya ako pero agad akong nahilo. Kahit takot ako, Sir Chris, ay kinuha ko ang itak na nasa gilid niya at agad akong tumakbo. Yung nararamdaman ko sa mga sandaling ito ay galit at takot. Nag-aagaw ng dahil gusto ko ring ipagiganti si Tio at si Tita Linda. Pero kahit saan ako lumingon, ay hindi ko na makita ang baboy na itim. Nawala ito sa loob mismo ng aming bakuran. Kaya naman nakapagtataka kung saan siya tumungo. Bumalik na lamang ako sa bahay at tinulungan kong makabangon si Tio. At nang makapasok na kami sa kwarto, ay gulat na gulat kami nung makita si Tita Linda na nakahiga sa kama at merong mga dugo na dumadaloy sa kanyang mga binti. Dito na kami nagpanik at nagsabi si Tio na humingi ako ng saklolo sa iba naming kapitbahay. Dadalhin namin si Tita sa bahay pagamutan. Sumigaw ako ng sumigaw para marinig ako ng mga kabari namin at mabuti naman na merong nakarinig sa akin. Agad naman silang tumungo sa bahay para kumustahin kami at para malaman ng mga ito kung ano ang nangyayari sa amin. Kinuwento naman namin ang lahat-lahat at agad nila kaming sinamahan sa bahay pagamutan upang mapagamot si Tia. At pagkatapos na mahigit 1 oras na biyahe, ay nakarating kami doon. Hindi ganoon kadali na tumungo sa bahay pagamutan sapagkat yung baryo nila Tio ay matatagpuan malapit sa isang bundok at napakalayo ng bahay pagamutan mula sa kanila. Pagkarating nga namin doon, ay agad namang sinuri si Tia at nalaman naming lahat na buntis ito. Isa itong magandang balita para kay Tio sapagkat mahigit 1 dekada nilang hinintay na magkaroon ng anak. Sinong mag-aakala na buntis si Tita Linda nung time na to? Hindi naman alam ni Tio ang kanyang mararamdaman
Kasi ayon sa kanya ay naghahalo ang takot at kasiyahan sa mga sandaling ito. Kinabukasan ay naging handa kami sa bahay. Halos lahat ng pangontra ay nilagay namin sa bawat bintana at pinto. Nang sa ganon ay hindi kami mapasok ng isang aswang. Pinaalam din namin sa ilang kamag-anakan na buntis si Tita Linda at mabuti naman ang kanyang pamangkin ay nanatili sa bahay namin sapagkat wala rin naman itong ginagawa. Sinama naman niya kami hanggang sa mga anak ang kanyang tiya. Mabuti naman at hindi na rin nasundan ang karanasan namin ito. Naging tahimik ang bawat gabing nagdaan at hindi na muli kaming binulabo. Siguro, alam din ng aswang na alerto kami tuwing gabi at siya lang ang binabantayan namin. Si Tiyo naman ay handa ring makipagpatayan kung sakaling pasukin ulit kami. Pero mabuti naman at hindi na nangyari ang bagay na ito. Maraming salamat po sa pagkakataon na ito, Sir Chris. Hanggang sa muli at mag-iingat kayong lahat palagi. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Ang karanasang matutunghayan nyo ngayon ay aking naranasan taong 1983 sa isang bari na matatagpuan sa Capiz. Itago nyo ako sa pangalang Ramon. Sa mga panahong ito, ako ay nasa 12 taong gulang pa lamang. At kapag wala akong pasok ay sumasama ako kay tatay sa kanyang trabaho. Isa itong karpentero at nang dahil sa kanyang kasipagan ay nakapagtapos kami sa pag-aaral. Yung nanay namin ay namayapa nung ako ay nasa 5 taong gulang pa lamang. At si tatay ang nag-alaga at nagtaguyod sa amin. 2 lang kami ni kuyang anak. At sa mga panahon din na ito ay nagtatrabaho siya sa murang edad. Nang sa ganon ay matulungan si tatay sa mga gastusin. Pero habang ginagawa niya ito ay nag-aaral pa rin siya at palagi itong napapabilang sa honor student. Mabait at masipag si kuya gaya ni tatay. At may isang pagkakataon na merong pinatayong bahay ang kaibigan ni tatay sa isang bayan. At sako pa rin po ito ng Capiz. Hindi naman ganun kalaki ang bahay na kanyang ipapagawa. Kaya naman kayang-kaya itong gawin ng 3 katao. Kinuha naman ni tatay ang kanyang kumpare na itago na lang natin sa pangalang Mang Ambo. Bali 3 kaming mananatili sa baryo na iyon. Sa unang araw namin ay gumawa muna kami ng maliit na barong-barong. Ito yung tutulugan namin sa ilang araw naming pananatili doon. Ito namang kaibigan ni tatay na nagpapatayo ng bahay ay tawagin natin sa pangalang Mangustin. Sa unang gabi namin ay wala naman kaming naramdaman o narinig na kakaiba. Pero nagkaroon kami ng mga masamang panaginip. Ang nakapagtataka ay halos pare-pareho kami ng napanaginipan. At iisa lang ang sinasabi ng taong nakita namin sa aming panaginip. Huwag ituloy ang pagpapatayo ng bahay ni Mangustin. Nung una inisip namin na baka nagkataon lamang ito. Hanggang sa isang gabi, pagkatapos namin kumain, ay agad kaming nagpahinga. Sapagkat pare-parehong sumasama ang aming pakiramdam. Naku, sa lahat ng napuntahan kong lugar, dito lang ako kinilabutan ng ganito. Pakiramdam ko, merong mga nakatingin sa atin tuwing magtatrabaho tayo, lalo na ngayon. Tay, wag na nating pag-usapan yan. Kinikilabutan ako. Oo nga naman pare, matulog na lang tayo. Hindi, sinasabi ko lang ang totoo. Alam ko na nararamdaman nyo ang nararamdaman ko. Oo nga po tay, pero wag nyo na pong ulitin. Kinikilabutan na talaga ako. Tumahimik naman si tatay at pinikit na ang kanyang mga mata. Ito ang pangatlong gabi namin na hindi kami makatulog ng maayos. Talagang kinikilabutan kami at nakikiramdam sa paligid. Bandang 8:00 ay nakarinig kami ng isang tunog na ayon kay Mang Ambo ay isang tiktik ang gumagawa.
Hindi ito ang unang pagkakataon na nakarinig siya ng ganito. Kaya naman agad itong napabalikwas sa kanyang higaan at tumabi sa amin ng aking tatay. Ambo, anong problema? Nadidinig niyo rin ba? Yang tunog na yan. Oo naman. Hindi kami bingi. Bakit? Anong klaseng ibon ba yan? Hindi yan ibon. Tik-tik yan. Nagpapahiwatig na merong umaaligid na aswang. Nanigas naman ang aking katawan at nakaramdam ako ng matinding kaba. Sa edad kong ito ay hindi ko pa alam kung ano ang aking magiging reaksyon. At hindi naman nagtagal ay unti-unting lumamig ang simoy ng hangin. At ito na pala ang isang senyales na meron ng umaaligid sa amin. Makalipas lang ang ilang minuto ay nakakarinig na kami ng mga yabag sa labas ng aming barong-barong. Kaming tatlo ay nagsiksikan sa isang sulok. Si tatay at Mang Ambo ay meron ng hawak na martilyo. Ako naman ay merong hawak na palakol. Para kung sakaling meron mang pumasok, ay meron kaming pangdepensa. Mahigit kalating oras kaming nakiramdam at nakinig sa aming paligid. Hindi kami nag-ingay o nag-usap. At ang tanging nadidinig lang namin ay ang mga ingay sa paligid. Bandang 9:00 ay dito na kami kumalma kasi yung mga ingay na nadidinig namin kanina ay unti-unti nang nawala. Wag na muna siguro tayong matulog ngayong gabi. Makiramdam tayo. Hindi na tama tong nangyayari. Meron talagang umaaligid sa atin. Oo nga tay, yan din ang iniisip ko. Wag na muna tayong matulog. Mas mabuting maging handa tayo. Tumango naman si Mang Ambo sa aming suwestyon. Bandang 10:00 ng gabi ay dito na nagsimulang umalulong ang mga aso ng mga kapitbahay. Ang pangit pakinggan. Si Mang Agustin ay pansamantalang tumitira sa bahay ng mga magulang ng kanyang asawa doon sa kabilang baryo. Kaya naman kung merong mangyari sa amin, ay hindi namin agad siya matatawag o hindi niya agad malalaman. Manatili tayong kalmado, mga karpentero tayo. Dobling lakas natin pag meron mang umatake. Tumango na lamang kami ni Mang Ambo kay tatay sapagkat totoo naman ang kanyang sinasabi. Mahirap kalabanin ang isang karpentero pagdating sa away. Nang dahil ang aming katawan ay mas matigas at solido ng dahil sa pagtatrabaho ng mabigat at paspasan. Makalipas ang mahigit 10 minuto ay dito na kami binulabog ng todo. Isang kalabog ang narinig namin sa bubong ng barong-barong sapagkat nilundagan ito nang hindi namin matukoy kung ano. Hindi namin alam kung tao o hayop ang may gawa. Pero ang sigurado kami, malaki ito at mabigat kung pagbabasehan ang tunog ng yero. Nang dahil naman dito, ay nagpanik kaming tatlo. Sige, pumasok ka. Kung ano o sino ka man, wag na wag mo kaming susubukan. Hindi kami aatras sa'yo. Subukan mo lang, babasagin ko yung mukha mo. Makalipas na mahigit 1 minuto, ay biglang natumba si Mang Ambo at nagsimulang manginig. Kung ano man ang nangyayari sa kanya sa mga sandaling ito, ay hindi namin alam. Para bang nangingisay na ito. Nilapitan namin siya ni tatay at kinausap. Ambo, kumalma ka. Anong nangyayari sa'yo? Hoy Ambo, bumalik ka. Kausapin mo ako. Ako naman ay patingin-tingin sa paligid at nang mapasulap ako sa maliit na bintana, ay kitang-kita ng 2 mata ko. Ang isang nilalang na maitim at medyo namumula ang kanyang mga mata habang nakatitig sa akin. Kung titignan ay isa pa rin po itong tao. Subalit parang may putik ang kanyang muka. Tay, sa bintana! Tumingin si tatay doon at nakita rin niya ang nilalang na ito. Pero imbis na matakot ay tumayo ito at binato ng martilyo ang bintana.
at ang nilalang na ito ay agad namang umalis. Galit na galit si tatay at parang magwawala. Pinapakita lamang niya sa mga nagpaparamdam sa amin na hindi kami aatras kung meron man silang gagawing masama sa amin. Makalipas ang 5 minuto ay nagising naman si Mang Ambo at nagtanong kung ano ang nangyari. Dito naman namin kinuwento sa kanya ang lahat ng karanasan namin. Maging alerto lang tayo. Huwag na huwag tayong magpapatinag sa mga hayop na to. Nanatili po kaming gising hanggang umaga at bandang 6:00 ay dumating si Mang Gustin at agad namin kinuwento ang lahat-lahat sa kanya. Kahit siya ay hindi rin makapaniwala sa aming kinuwento sapagkat ilang taon na siyang naninirahan doon pero wala siyang ni isang karanasan. Inisip naman namin na baka nang dahil sa kanyang asawa ay hindi sila binubulabog. Posibleng kilala ang kanyang asawa ng mga nambubulabog na aswang sa amin. At sa araw na ito ay sinigurado talaga naming matatapos ang kanilang pinapagawang bahay. Wala kaming sinayang na oras nang sa ganun bago pumatak ang gabi ay makauwi na kami sa aming bayan. At nagpapasalamat naman kami sapagkat natapos din naman namin bago mag 5:00 ng hapon. At hindi na kami nagkapunan. Agad kami nagpaalam kay Mang Gustin. Naiintindihan naman niya kung bakit. Sabi naman ni tatay kahit kailan ay hindi na siya babalik pa sa bari na iyon. Magandang araw sa inyo. Ang karanasang ito ay nangyari taong 1989 sa isang bari na matatagpuan sa Capiz. Itago niyo ako sa pangalang Dino. At sa mga panahong ito ay nasa 12 taong gulang pa lamang ako. At hindi ko ito makakalimutan. Lumaki ako sa piling ng aking lolo sapagkat ang aking mga magulang ay nagkahiwalay ng mga bata pa lamang kami. Napagpasya naman ni nanay na makipagsapalaran sa Maynila at agad naman siyang nakahanap ng trabaho. Si tatay naman ay umalis at hindi na muli naming nakita. Yung ibang kapatid ko naman ay nasa piling ng aking mga tiyo at tiya. Pero kahit papaano ay nakakaraos din naman kami. Isang umaga sa aking pagising ay agad akong tumungo sa pagkainan para mag-agahan. Iho, pwede mo ba akong samahan sa gubat? Mangunguha tayo ng mga panggatong. Oo naman lo, kung gusto mo pagkatapos ko dito, aalis kagad tayo. Pwede naman. O sige na, kumain ka na dyan ng almusal. Pagkatapos kong kumain, ay agad kaming umalis ni Lolo patungo sa gubat. Meron itong kalayuan mula sa aming baryo, pero sanay na rin naman kami sa lakaran. At nang marating namin ang gubat, ay agad kaming naghanap ng mga tuyong kahoy na pwede nang gawing panggatong. Pero kinakailangan pa rin itong ibilad sa araw upang matuyo ng tuluyan at mabilis magliyab. Sa kalagitnaan ng aming pangunguha ay hindi ko alam kung bakit biglang lumamig ang simoy ng hangin. Napahimas ako sa aking mga braso at napalingon sa aking paligid. Parang meron ding mga nakatingin sa amin. Lo, ang lamig dito ngayon ah. Siyempre, hindi pa naman ganun kataas ang araw. Malamig talaga dito noon pa man. Hindi lo, parang kakaiba ngayon. Kakaibang lamig. Nanonood sa mga buto. Hayaan mo na yan, sige na. Maghanap ka na dyan ng mga tuyong kahoy. Nang sa ganun ay makauwi na tayo. Meron pa akong gagawin sa bahay. O sige lo, doon ako banda. Parang mas marami doon. Basta wag kang lumayo. Tapos maging alerto ka. Baka merong ahas at matuklaw ka. Agad akong tumungo sa di kalayuan sapagkat meron akong nakikitang mga panggatong. Ang bahagi po na ito at talagang masukal at napapaligiran ng mga nagtataasang puno. Subalit hindi nagtagal ay meron akong nakitang maliliit na bote.
Pinulot ko ito at inamoy at napagtanto ko na ang dating laman ng maliliit na bote na ito ay isa pong langis na kung pagbabasehan ng amoy. Ang langis na ito ay ginagamit din bilang pamain upang mawala ang pananakit sa iba't ibang parte ng katawan. Oh, bakit may mga bote na langis dito? Ano yan? Mga bote po. Dating may lamang langis. Ngayon ko lang nakita ang mga to. Hayaan mo na yan. Baka matinik ka pa dyan. Itinapon ko naman ang mga bote at pinagpatuloy ang pangunguha ng mga panggatong. Hanggang sa napadpad ako sa isa pang bahagi at meron akong nakitang maliit na libreta. Kung pagbabasehan naman ng itsura, ay matagal na itong naiwan doon. May mga putik at mga punit ang ibang pahina. Subalit binuksan ko pa rin ito. Nakita ko naman na merong mga nakasulat. Subalit kahit anong gawin ko ay talagang hindi ko maintindihan. Para bang nakasulat sa ibang lingwahe. Sinubukan ko pang bigkasin ng mga salita. Pero matapos kong gawin to ay biglang umikot ang aking paningin. At hindi ko na malayan na nakahandusay na ako sa lupa. Di kalaunan ay nawalan ako ng malay at hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari. Nagkaroon ako ng isang kakaibang panaginip. Subalit para sa akin ay hindi ito pangkaraniwan at para bang pumasok po ako sa ibang mundo. Nararamdaman ko ang simoy ng hangin. Naaamoy ko ang paligid at hindi sa lahat o higit sa lahat ay nadidinig ko ang mga kaluskos ng dahon. Sa di kalayuan ay meron akong natatanaw na purok at meron akong nakitang mga taong abala sa kanilang ginagawa. Nang mapansin ako ng isa sa mga ito, ay agad niyang sinabihan ng iba niyang kasamaan at lahat sila ay tumingin sa akin. Umagaw naman sa aking atensyon ang isang matandang babae na merong mahabang puting buhok. Ang bangis ng kanyang itsura. At sa tingin ko naman siya ang pinakamatanda sa purok na iyon kung pagbabasehan ng kanyang katawan at itsura. Hindi naman nagtagal ay merong lumapit sa akin. Isang binata na sa tingin ko ay mas matanda sa akin ng ilang taon. Paano ka nakapasok dito? Psst, wag mo nang tanungin. Halika dito. Mukhang ikaw ay nauuhaw. Opo, nasaan po ako? At paano ako napadpad dito? Nakita ko silang nagtinginan at para bang ayaw sabihin kung nasaan ako. Nararamdaman ko at nadidinig ko ang lahat. Alam kong panaginip lamang ito. Subalit parang totoo. Hanggang sa tinawag ng matandang may puting buhok ang matandang lalaki na nag-alok sa akin ng maiinom. Nakita ko siyang merong binulong at hindi nagtagal itong matandang lalaki ay lumapit sa akin. Sabi ng aming pinuno, ipaghahanda ka niya ng pagkain. Nakangiti ang matandang lalaki habang sinasabi ang mga salitang ito. Ayoko po, pero salamat. Babalik na ako sa amin. Sigurado akong hinahanap na ako ni Lolo. Wala nang nakakalabas dito, iyo. Pag sinubukan mong lumabas, hahabulin ka naming lahat. Ayoko, aalis na ako. Tumakbo ako ng tumakbo at nadidinig ko silang nagsisigawan at pagalingon ko ay nakita ko silang tumatakbo na rin. Hindi nga nagbibirong matandang lalaki. Ginawa ko naman ang lahat ng aking makakaya upang makalayo sa purok na ito. Subalit maliksi at mabilis silang tumakbo kaya naman naabutan ako ng mga ito. Sa takot ko ay hindi ko na alam ang aking gagawin at umakyat daw ako sa puno ng niyog. Nung nasa pinakatutok na ako ay nakita ko sila sa ilalim. Nagtatawanan at para bang nasisiyahan sa mga nangyayari. Bumaba ka na dito, iyo. Hindi ka namin aanuhin. Narinig ko ang kanilang tawanan. Nararamdaman ko na sa mga sandaling ito
ay meron silang gagawing hindi maganda sa akin. Kasi nung nasa purok nila ako ay amoy bulok na karne doon. Hindi kaaya-aya at talagang marumi ang kanilang paligid. Sumigaw ako ng sumigaw subalit mula sa itaas ay wala akong nakikitang mga bahay maliban sa kanilang purok. Kaya naman hindi ko na alam ang aking gagawin. At nung nakita kong umakyat ang dalawang lalaki para kunin ako, ay dito ko na naisipang tumalon. At nung bumagsak ako sa lupa, ay hindi daw ako nakaramdam ng sakit. At sa pagmulat ko ng aking mga mata ay nasa bahay na ako. Nakita ko si Lolo at ang dalawang kapitbahay namin na nasa harapan ko. Nag-aalala at tila ba hindi alam ang gagawin. Anong nangyari, Lo? Nasaan ako? Nandito na ba ako sa bahay? Anong nangyari sa iyo? Bakit ka nawala ng malay sa gubat? At dito ko na kinuwento ang lahat ng aking napanaginipan. Sa mga sandaling ito, pakiramdam ko ay merong mga nakatingin sa akin at sinasabi ng aking utak na nasa paligid lamang ang mga ito. Kaya naman sinabi ko na mas mabuting humingi kami ng tulong sa albularyo. Makalipas ang ilang sandali, umalis ang kapitbahay namin upang tawagin ang isa sa pinakatanyag na albularyo sa aming bayan. At nang makabalik sila sa bahay ay agad kong kinuwento sa kanya kung ano ang aking napanaginipan. Alam niyo, ayon sa lolo ko, gubat dito malapit sa inyo ay dating tirahan ng mga aswang. Meron daw silang maliit na purok dyan. Pero nung kinumpronta sila ng isa pang magaling na albularyo, ay mas pinili nilang lisanin ang gubat. Walang nakakaalam kung ano ang ginawa ng albularyo na ito. Pero siguradong magaling at makapangyarihan siya. Kaya pala meron ako nakitang mga maliliit na bote. Nung inamoy ko, amoy langis. Tapos isang libreta. Pero bakit po nakita ko sila sa aking panaginip? Yan ang hindi ko alam. Baka pinakita lamang sa iyo ang nakaraan at yung mga ginawa nila. Gumaling naman ako sa gabing ito at gumaan naman ang aking pakiramdam. Kaya magmula noon ay hindi na ako bumalik o tumungo sa gubat. Ganon din si Lolo. Hindi na rin po nasundan ang karanasang ito. Kaya naman dito ko na po tatapusin ang kwento. Magandang araw po sa inyo. Ang karanasang ito ay nangyari taong 1988 sa baryo namin sa Capiz. Tawagin niyo po akong Ben. At nitong mga panahong ito, ako ay nasa 12 anyos pa lamang. Yung nanay at tatay ko ay merong malawak na palayan noon sa aming baryo. Isa kami sa may marangyang buhay at kilala ang aming pamilya sa bayan. Mga negosyante rin ng aming mga magulang. Hindi namin lubos akalain na magkakaroon kami ng karanasan sa kababalagan nang dahil lamang sa pera. Isang umaga ay merong dumating sa bahay namin. Isa ito sa mga obreros ng aking tatay sa palayan at humihingi ng tulong sapagkat ang kanyang anak daw ay merong mataas na lagnat at kinakailangang maidala sa bahay pagamutan. Nanginginig daw ito at talagang mainit ang katawan. At itong obrero na ito ay itago na lang natin sa pangalang Arman. Amo, hihingi sana ako ng konting pabor. Pwede ho ba akong makahiram ng pera? Yung anak ko nagkakasakit at mukhang kinakailangang dalhin sa bahay pagamutan. Nanginginig po siya ngayon. Meron ka palang anak? Magkano ang kailangan mo? At kapag gumaling siya, dalhin mo dito. Nasaan yung asawa mo? Nasa bahay po, amo. Inaalagaan yung anak namin. O sige, eto. Huwag ka na muna magtrabaho sa palayan hanggat hindi pa gumagaling ang anak mo. Bibigyan kita ng 3 araw na sahod mo kahit na wala ka dito. Huwag mo tong sabihin sa iba. Mangako ka sa akin. Talagang napakabait po ng aking ama. Kahit saan man siya dalhin. Sa katunayan, ay palagi po itong nilalapitan ng mga kanyang kaibigan at obreros. Makalipas ang ilang sandali,
ay umalis din naman si Arman. Nakangiti at tila masaya sa pagtulong ng aking ama. Kinabukasan ay maaga akong ginising ng aking mga magulang sapagkat magsisimba kaming lahat. Nakaugalian namin gawin to tuwing araw ng linggo at dapat walang maiiwan sa aming bahay. Pagkatapos naman ng misa ay agad na tumungo si tatay sa isang sabungan. Meron kaming kaunting negosyo doon at yung tatay ko ay isa sa mga hinihiraman ng pera ng mga sabungero. Kami naman ni nanay at ng ate ko ay dumiretso sa bahay. Makalipas ang ilang oras ay dumating si tatay na nakakunot ang noo. Kaya naman agad siyang tinanong ni nanay kung meron bang problema. Inilagay muna niya ang kanyang sombrero at saka umupo. Si Arman, nakita ko sa sabungan, tumataya. Si Mang Arman? Yung humiram ng pera sa inyo kahapon? Yung may anak na nagkakasakit? Oo, nung nakita niya ako, ay agad siyang umiwas ng tingin. At maya-maya lang ay nawala na parang bula. Siguro nagtago o di kay umalis. Nahiya siguro. Sinasabi ko na nga ba tay? Kahapon pa lang ay parang nagsisinungaling na po iyon. Malilintikan yan pag nakita ko. Hinding-hindi ako makakapayag na pinaglalaruan ang aking tiwala. Mabait akong tao. Nagbibigay ako kapag may nangangailangan. Pero kapag tiwala ko na ang giniba, hinding-hindi ko yun matatanggap. Totoo naman na si tatay ay mahirap kalabanin pagdating sa ganitong bagay. Ayaw na ayaw niyang masira ang kanyang tiwala. Bandang 4:00 ng hapon ay tumungo ito sa aming palayan. Meron kaming maliit na kubo na tinatambayan ng mga obreros ng aking tatay. Nagsabi ako sa kanya na sasama ako sapagkat wala rin naman akong gagawin sa bahay. Pumayag naman ito at hindi nagtagal ay umalis kaming dalawa. Yung palayan ay merong kaunting kalayuan mula sa bahay namin. At pagkarating namin doon ay sinalubong si tatay ng kanyang mga obreros. Meron bang nakakita o nakakaalam kung nasaan si Arman? Ako po. Nakita ko po siya kanina sa bayan. Bumibili ng alak. Alak? Meron ba talaga siyang anak o asawa? Sa pagkakaalam ko po amo, wala. Nakatira daw po ito sa kabilang bayan. At yung kaibigan niya na nagpasok dito sa kanya, umalis na po. At pumunta ng Maynila para makipagsapalaran. Meron din kasing pangarap yun sa buhay. Pag makita niyo si Arman, sabihin niyo agad sa akin o sabihin na pinapatawag ko siya. At tumango naman ang mga obreros ni tatay. Bandang 5:00 ay tumungo kami sa bayan para bumili ng uulamin namin sa hapunan. Maliban dito ay bibili din kami ng mga pulutan para sa aming mga obreros kasi mag-iinuman ang mga ito. Pagkarating namin sa bayan, ay agad na nakita ni tatay si Arman. Hindi ito nagdalawang isip na lapitan. At nang makita naman siya ng mama, ay agad itong umiwas at dali-daling naglakad. Sumigaw naman si tatay sapagkat nagalit ito sa pinapakita ni Mang Arman. Kung ako naman ang tatanungin, ay hindi naman talaga kaaya-aya ang ganitong pakikitungo sa taong tumulong sa iyo. Dito na po nagalit si tatay. At sinigawan niya ang mama. Nagulat pa kami nung lumingon ito at tumitig na masama sa amin. Na para bang kami pa ang may ginawang mali sa kanya. At hindi nagtagal ay umalis nga si Mang Arman. At hindi na lumingon pa sa amin. Pagka-uwi naman namin sa bahay, ay kinuwento agad ni tatay kay nanay ang mga nangyari. At hindi naman makapaniwala ang aming ina. Sapagkat ngayon lang siya nakaengkwentro ng ganitong tao. Bandang 9:00 ng gabi, mahimbing na ang aking tulog nang bigla akong nabulaw sa sigaw ng aking ama. Nataranta ako sapagkat ang lakas ng kanyang sigaw. Para bang nagkaroon siya ng masamang panaginip. Dali-dali akong tumungo sa kanilang kwarto upang malaman kung ano ang nangyayari.
At nang makarating ako doon, ay napailing ako sa aking nakita. Si tatay ay basang-basa ng pawis. Ang kanyang mga balahibo ay nagtatayuan. Nanlalaki ang mga mata habang nakatingin sa amin ni ate. Tay, anong problema? Anong nangyayari sa inyo? Nandito siya. Nandito siya. Papatayin niya ako. Sino? Pasamang panaginip lang po yan, tay. Kumalma po kayo. Hindi pangkaraniwang panaginip. Parang totoo. Si Arman, papatayin niya ako. Ano? Paano? Tayo lang pong tao dito sa bahay at malabo na mapasok tayo. Mayroon tayong 2 malalaking aso. Kaya kumalma po kayo, tay. Walang mang-aano sa atin. Noong kumalma ang aming ama, ay dito pa niya kinuwento ang kanyang napanaginipan. Hindi naman kami makapaniwala sapagkat detalyado ang kanyang pagkukwento. Bawat sitwasyon ay kanyang naaalala. Parang meron ngang kakaiba sa Arman na yan. Maliban sa sinungaling na, baka meron pang tinatagong lihim. Yan din ang kutob ko, iyo. Kasi paano niya nagawang pumasok sa aking panaginip? Hindi ako makahinga ng maayos. At sa pagising ko, ganun din. Hinahabol ko ang aking hininga. Matapos namang sabihin ni tatay ang mga salitang ito, ay nakarinig kami ng malakas na kalabog sa bubong ng aming bahay. Agad namang nagparinig si tatay at nakarinig kami ng mahinang angil. Dito na si tatay kumuha ng baril at agad niyang pinaputukan ang bubong namin. Bahala na kung mabutas man ito. Nabulabog naman ang ilan sa aming kapitbahay at di kalaunan ay tumungo sila sa bahay namin para alamin kung ano ang nangyayari. At dito na namin pinaliwanag. Hindi naman ito bago sa mga kapitbahay namin sapagkat ilang beses na ring binulabog ang aming baryo ng mga bagong salin o yung tinatawag nilang yanggaw. Pag makita ko yung hayop na yan, sisiguraduhin kong dila lang niya ang walang sugat. Galit na sabi ng aming ama habang nakatingin sa mga kapitbahay namin. Pero nagpapasalamat kami kasi hindi na rin nasundan ang karnasang ito. Natakot na rin siguro sa pagbabanta ng aking tatay. Kilala si tatay na hindi nagbibiro sa kanyang mga banta at meron itong isang salita. Kapag sinabi niyang ganito ang kanyang gagawin, nagagawa niya bago pa man lumubog ang araw. Kasalukuyan akong nakatira dito sa Maynila, kasamang aking asawa at mga anak, at matagal na kaming hindi nakakauwi ng Capiz. Maraming salamat po sa inyo, Sir Chris. Mag-iingat kayo palagi.